araw po mga kaidol at mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaidol. Kumusta na po ang aking mga followers, mga viewers dyan? Ito po ang inyong lingkod at si Bouncer Vlog sa ating TikTok account at Bouncer Demiship tayo sa ating YouTube channel mga kaidol. So real name po natin doon po tayo sa Facebook mga kaidol. So dito po tayo sa mainit na issue ngayon mga kaidol. Tungkol po din to, continuous tayo sa issue tungkol po sa mga legal document na naipost po sa Facebook tungkol po sa pagkamatay ng ni Rostans Executive Paulo Tantoco mga kaidol, kung saan di umano na involved ang ating First Lady mga kaidol. So bigay reaksyon na po tayo mga kaidol dahil po parang medyo naguguluhan ako nito mga kaidol. So nung unang lumabas na document ng isang police report mga kaidol, sinabi di umano sa ating spokesperson sa Malacanang ni Attorney Claire Castro na isang fake document mga kaidol. Di umano ay tamper daw. So kahapon na araw mga kaidol, nakita kong nag-post din ang Net25 sa isang document na galing din po sa police department sa Beverly Hills. Ay di umano'y original. Yun ang sabi, nakuha sila ng original copy sa police report. So sa pag-akala ko mga kaidol na ito na po yun ng totoo. Pero ako mga kaidol, nagbigay kuminto lang po tayo dito. Hindi naman tayo eksperto tungkol dyan sa mga document, legal, ma-fake man o original. So wala tayong kaalam-alam dyan. So dahil po to nakita ko yung video na ito na i-post na po to sa Net25 na document, isang police report. So akala ko mga kaidol ito na po ang talagang totoo. Pero may nag-react, may nag-react po sa post sa Net25 na police report na ayon di umano, so gumagamit tayo ng di umano mga kaidol kaya hindi naman ako sigurado. Baka ako ang mapagkamalan yung fake news peddlers tayo mga kaidol, kundi nagbigay lang po tayo ng video reaction sa mga video po na ating nakita. So ayon pa mga kaidol ay hindi daw authentic yung naipost po doon sa Net25. So with respect po sa Net25, isa po itong kilalang media outlet mga kaidol. So di natin alam kung ano ba talaga. Kaya medyo naguguluhan ako dito mga kaidol. So tayo po nagtatanong lamang, ano ba talaga ang totoo at ang real score nito? Sino ba talaga ang nagkuha ng legal document at authentic na document? So nagtatanong na po, pero para po sa kaalaman sa ating mga viewers, mga followers dyan, so panoorin po din yung video mga kaidol. Talagang inuulat po to sa Net25. At tapos sa dulo, sa report po sa Net25, may nag-react tungkol po sa document na pinost. So kayo nang bahala mga kaidol. Makinig at manood sa maong video kung anong masasabi ninyo. So bigay lang kayo comment sa ating comment section mga kaidol. Anong masasabi niyo sa video na ito? So panoorin po natin mga kaidol. Nakakuha na po ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report. Ang problema, wala akong binanggit na dahilan ng pagkamatay. Wala ring binabanggit na mga taong kasama si Tantoco na isinulat sa police report, kagaya ng pangalan ni First Lady. Lumalabas sa mga balita ay tampered. Fake police report ng LA, ng Beverly Hills Police Department. Talagang kailangan nyo pang baguhin, ibahin ang nilalaman para lang makapanira. Desperate move. Bakit? Ito ba ang natatamang mga leader ng bansa? Okay, eto, galing ito sa Net25. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So in-edit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again,
the watermark is heavily degraded, it means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan, ah. Tell me, Net 25, how did you get that document? Where did you get the document from? Better question would probably be, from whom did you get the document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Huh? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Huh? Ikakasira nyo to, Net 25. Nag-post kayo ng tampered document. If it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo sa mamang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? Si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't na pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang, may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, binilabas ba ako na document na ganon? Clarissa, tsaka Net 25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mag-jutang journalist nyo. Kasi parang sa tingin ko parang di nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papunta mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between the fake document and the real one? What about you Net 25? Di ba kayo? Major news outlet kayo? How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of things? Eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yung may edit kasi nga naka-right protect. Ito, ha? Try natin, ha? Ito kasi mangyayari, pag i-try mo edit, ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito, edit. Ano to, ha? Legit to na document to, ha? Okay, sige. Papakita ko na sa inyo. O yan, seal na. So, i-edit natin. Tingnan nyo kung ano mangyayari kung i-edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan mai-edit. Okay? Sige, balik natin. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is the magic watermark? Clarissa, paki-google na lang. Okay? Napaka-basic na sa corporate forensics. Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Pakita ko sa inyo. Okay. So, this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan. Yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo? Net 25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag sa magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. I-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina, so this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark, do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that you have found a way to break the right protect, of course, and have tampered the document. So every time you type a letter in a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you. Okay? Now let's go to the document that has been posted by Malacanang, may article. Now, as you can see, dun sa document niya, even though it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yung pink line, Clarissa. Page break yun. Okay, so what we discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yun, hinandin sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko tatanggapin. Ganun lang yung kasimple. Okay?
Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Ito ang team mo, Bahag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-health follicle test ka to know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel, presidente ka sa bansa. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka, pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kami nagagalit nito? If you want to clear your name, here follicle test.